ang kadalanan. Mga batang naglatagaw ay nag-atiman sa ilang pagdako, kinsa ang magmatuto ug unsay ikahatag nila sa katilingban. Mga taong naulipod sa sala nga nagdaot sa kaumaon, sa ilang panagway tan-awon daw nagmalipayon, apan sulod sa duhang nagmasulukon. Kristohanong pagpakabana, hatag ibubili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ka? Matag pitin sa orasan, may taong nasakit na buhi nakamsan. Asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, umanding kinabuhi sa kalibutan. Kristohanong pagpakabana, hatag iubili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na, ang sila'y silutan na. Kung sa pagpadayon sa pagpakabat, niya di ay ang inungdan, wala silang masuginlan, at tumangan sa Diyos kinsay paninlan. Kristohanong pagpakabana, hatag ibubili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Okay, mga kapuso at kapamilya, dito naman tayo sa ating pagpakabana. So ngayon lang tayo dahil after sa bagong taon medyo na-busy tayo, no? So tuloy tayo, nandito tayo sa nahinto tayo nung pizza 4 o pizza 3. Nahinto tayo doon sa doon sa organizing, no? Sa organizing na ng CPP, kung paano nila inorganisa ang masa, no? So dito tayo kung ano ang ginawa ng NDF din, kung sino ang nagtutulungan, no? Kasi siyempre sila lang magtutulungan, no? Ang nabanggit natin dito, bali doon sa POT pa lang, ito yung mga organizer nila
ito yung mga galing sa seminaryo, yan yung mga LFS na pinasok nila sa seminaryo, no? Kasi ito, revelation din ito ng mga dating sa seminaryo na naging pari na, tapos yung iba timawalag sa Katoliko, naging pari sa Pilipinista. So sila naman ang nag-organisa doon sa simbahan sa Pilipinista, no? Yung mga na panayam natin sa iba't ibang lugar, no? Katulad doon sa Barangay Binuangan sa Obando, Bulacan, o isla yun, no? Pilipinista, na-interview din natin yun, yung pare doon. Tapos saka doon sa Sipalay, pare din sa Pilipinista Sipalay, nung aktibo siya doon sa Kabataan Makabayan, doon sa seminaryo, kasi pinasok na sila doon sa seminaryo para tanim, no? Para maging matibay ang komunistang kilusan pagka ginamit din nila ang simbahan. So yun ang nangyari. So before tayo mag-start, shout out na tayo, no? Kay Agring Indico, watching ngayon. Ito saan ito? Sa Negros Occidental. Anong bayan ba ito? Sa Kanyata ito. Sa Salvador Benedicto. O sa kuan ba ito? Calatrava. Parang nakalimutan ko. Tsaka si Jumar. Shout out sa Jumar, no? So, para mag-start tayo, magdasal muna tayo. Yayahan natin ang banal na espiritu para sa ating pag-umpisa. Pagpatuloy sa ating pagpakabana sa ating barangay, no? Okay. Sana magpakabana tayo sa ating barangay at ito mayroong affiliation nito sa Vanguard of Democracy na yung mapagmahal sa demokrasya. Hinikayat ko rin kayo na maging membro dito at mayroon tayong baka magkaroon tayo ng pondo rito para sa pagsasaka, no? Okay. So tingnan na lang natin. So magdasal muna tayo. Ang laptop natin. Stol samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O marika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Hesukristo. Hinita sa imong gugma ang among singkasing aron mubati o mutagad sa among isig katawo. Lilis kami gikan sa among mahilad nga mga pagbati o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Din ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Din ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Din ang katahap dasigon namo sa paglaom. Diin ang kangit-ngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos ng agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha. Nga kami lipayon kaysa paglipay. Nga kami pagasabton kaysa pagsabot. Nga kami higugmaon kaysa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag, kita makadawat. Diha sa pagpasaylo, kita mapasaylo.
ug diha sa pagkamitay kita matawo ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapuso at kapamilya, tuloy na tayo. Oh, so, doon tayo sa organizing na nahinto, ano. So, ito yung nalaman natin na marami na silang approach na ginawa, no. So, magmula doon sa mga seminar galing sa seminaryo o mga kabataang makabayan na pinasok nila sa seminaryo na tuwing open sila sa seminaryo, pupunta sila doon sa mga liblib na lugar, no? Liblib na lugar. Tapos yung mga kadalasan sa mga liblib na lugar na ito ay infested ng mga komunista, no, mga armadong NPA. Oh. Kaya doon yun ang target nila kasi ang ginagawa nila, no, ang ginagawa kasi nila, inaalam nila kung sino-sino ang mga biktima ng PDII. Ano ba ito PDII? Yung diniscuss na natin nung nakaraan, no? Ito yung biktima ng poverty, sa kahirapan, no? Poverty, tapos disease, no? Sakit. Actually, itong sakit na ito, hindi ito yung sakit na physical, no? Ito yung sakit nga cancer, sa sakit sa ating lipunan. Ito yung corruption, no? Corruption. Marami kasing klaseng corruption, ano. Tandaan natin, ang corruption hindi lang naglalahad sa pera, kundi mayroong yung ating pangano sa ating gobyerno, no? Yung mga nakaupo, yung mga hindi magandang gawain nila, no? O, yan, mga corruption yan, no? Basta hindi magandang gawain. Tapos nakakaapekto sa ating sa ating lipunan. So, kaya ito yung i-discuss natin, no? Papatuloy natin yung mga discussion natin. Okay, tapos nung POT, kasi ibig sabihin POT man yung mga galing sa seminaryo, yung mga kabataan makabayan na direct sila nag-oorganisa, no? Tapos nung pagpasok ng early 80s, itong POT, ito yung panahon ng 70s, no? Pagpasok ng early 80s hanggang middle of 80s, no? Ito na yung mga semi-legal team. Ibig sabihin, may mga na-recruit na, no? May mga na-recruit na yung mga kabataang makabayan, no? Kaya mayroon ng mga nag-armado, no? Marami na silang nahikayat na mag-armado. So, yung propaganda nila, yun na nga, yung PDII, no? Poverty, Disease, Injustice, and Illiteracy. Ito yung way ng kanilang approach na aalamin nila doon sa laylayan, doon sa mga barangay na nasa laylayan, no? Hindi man natin may sa bansa natin, maraming barangay na nasa bundok, no? Sa bundok, no? Halos lahat man kasi may approach din dito sa syudad, sa mga syudad, yung Marxism, mga pamamaraan. Yung Mao Zedong thought, yun nga yung sa laylayan sila mag-umpisa doon sa kabundukan. At kahit na ito yung tandaan natin, kahit na yung makita nating bundok dyan, yung pinakabundok dyan, na kunti na lang yung kabahayan, makita natin mga gubat, no? Mga gubat, makalasangan, kumbaga. Yan ay may nasa kasakop na barangay. May na barangay na kasakop. Kaya, dyan sa barangay na kung nasasakupan na yan, sigurado yan ay sityo ng isang barangay, yung mga bundok na nakikita natin dyan. At yung makikita natin kung magandang pagtaguan, may abunda ng tubig, may kakahuyan, tapos
kukunti lang. Kadalasan kasi doon sa bundok, sa bulubundukin, yung kabahayan doon malalayo ang kapitbahay, di ba? So, ang kapitbahay mayroong tag 200 meters, mayroong pa tag sa kilometro no? Nung napuntahan natin nga mga bundok, malayo masyado yung agwat ng bahay. Kaya malaya, kung mayroong pupunta doon, malaya, no? Malayang makapag siwalat kung anong gusto niyang isiwalat doon. Kasi kunti lang yung mga bahay, at saka kunti lang yung tao doon. Oh. So, kung mayroon silang makakita sila ng contact doon, no? Contact person nila doon, yun na yung sinasabi ko na pag nakakita sila ng contact person doon, magkunwari yan sila na parente o kamag-anak nila, no? Kamag-anak nila, kunwari to, kamag-anak, and then yun, sasabihin nila yun sa kahirapan ka, sino ba namang hindi gusto kung magsasabi sila na gusto niyo ba na maging hamugaway o makaahon sa kahirapan? Siyempre, walang hindi gusto doon, no? Sa mga naghihirap, no? Kaya, sige, tuturuan naman kami. Dati, nung sa POT at sa SLT, hindi pa ito MKLRP, no? According sa mga organizer na yung luma na yung mga POT dati, hindi pa ito MKLRP. Ngayon kasi maikling kurso sa lipunan at Revolusyon Pilipino na, no? Kagawa na sila ng approach talaga na maganda. Dati, ang sinasabi talaga lang nila, yung POKP, no? Pasiunang kursong pangmasa, no? Napapaloob na yan sa MKLRP, no? Yung POKP, dahil sa ang target nila yung mahirap o mahirap na tao doon sa bundok, ang tinuturo nila, ito yung livelihood program, no? Ito yung livelihood program. Ibig sabihin, yan talaga ang una nilang tinuturo. Kaya, yung contact nila na nagkunwari sila na kamag-anak, no? Sinasabihan nila na, bukas tayo. Kasi tate ang tawag nila doon sa mga mga tao doon sa bundok, no? Bukas tayo, imbitahin natin sa sila yung kapitbahay diyan, no? Ikaw naman yung mag-imbita sa mga kababaihan, no? Sa ikaw, tapos yung anak nyo, siya naman yung mag-imbita sa kabataan. So mag-imbita ka lang tayo ng dalawa, no? Dalawang tatay, tapos si nanay naman, dalawang nanay, yung anak naman nung mag-asawa, dalawa ring binata at dalaga, ganun. So, yan, unti-untian sila, magtuturo yan sila ngayon ng livelihood program. So, anong mga requirements sa pag-livelihood program? Otherwise, sa Zamboanga, kadalasan, pispan, no? Pispan yung ginagawa nila, pispan sa bundok. So, yun, kanino bang lupa mayroong ba tayong lupa dito na tuturuan namin kayo na gawa ng pispan, ganun. O depende sa area, no? Doon naman sa Negros, mayroon silang maisan doon o taniman nila ng mani, ganun. Yung parang i-donate nila o pahiram na lupa. O sa umpisa, pahiram lang yun na dito tayo i-cultivate natin to para taniman ng O yan, no? Tapos yan, pag-usapan muna nila yan siyempre kasi tuturo nila yung mga paano sila tanim para at least meron sila mapagkukunan. Yan yung livelihood program, no? Yan. Pangkalahatan pa yan. So siyempre mag-uusap din sila, magtuturo kung paano sila makakuha pa ng na madani silang istorya, no, yung may kayat nila sa kanilang pananalita, no, ganun. So hanggang sa kinabukasan, nandiyan na yung mga kapitbahay nila. Sabi ko nga yung mga SLT,
meron yung mga baril, mga 38, mga 22, no? Kasi hindi man talaga panlaban nila yun sa sundalo or sa pulis. Yun ay panakot lang nila yun, no? Yung main purpose talaga na bakit sila may baril, yung mga semi-legal team, o laban na rin pag naipit sila sa mga sundalo. Ang kanila doon na ang mga tao matakot, no? Susunod sa kanilang gusto. Bawa, sige, punta kayo doon. Kaya ang nangyayari, siyempre matatakot talaga yung mga tao. So, aatin yan sila, no? Aatin sila ng lecture nila, no? Tuturuan yan sila. Hindi naman masama kasi ang ituturo sa kanila kung paano naman makaahon sa kahirapan. Siyempre, 'di ba? So, livelihood program. So, yun na ituturo kung paano sila aasinso kasi mahal nga ang bilihin. So, yun ako. So, ganun ang kanilang approach. So, maganda. Doon nga sa Bulacan, ang approach nila pagdisiplina. Pero, iwanan muna natin yun kasi dito muna tayo. Kasi yung Bulacan kasi parang urban na yun eh. Urban. Yung dito tayo sa bundok muna tayo. So, yun ang approach, ano, hanggang sa ang mangyayari, nung dumating yung middle of 80s, no? Middle of 80s, mga 1987, 88, 89, ganun. So, yung hanggang sa late 80s, nagkaroon ng problema ang kilusan. No? Kasi, dahil sa mga intelligence natin, sa kasundaluhan, magagaling, at saka, ang nangyari din, maraming mga sundalo rin na pinapasok natin sa kilusan. So, nagkakaroon ng bulgaran. Bawa anong bulgaran? Ano ba itong bulgaran na ito? Yung iba, yung nagtataka yung kilusan kasi dahil sa programa ni Cory Aquino din, yung lambat bitag, no? Yung Executive Order 103, yung NRDP, National Reconciliation Development Program, maraming sumuko. And then, doon sa mga sumuko, itinanim yun, doon sa kilusan. So, ang nangyayari dito, before pa man, marami na rin naipasok sa mga sundaluhan doon sa kilusan yung mga DPA, Depenetration Agent. So, sa mga kapalpakan na nangyayari sa kilusan, so sa mga nabulgar, kaya napipindahan sila ng ating gobyerno, ng ating kasundaluhan. So, nagkaroon ng pagdududa, kaya lahat ng pinagdududahan nila, pinapatay nila, no? Maraming napatay nila doon, marami, mayroong ang anak, pinatay yung magulang, mayroong di magulang, pinatay yung anak, no? Dito sa Bukidnon, meron kaming karanasan na yung anak mismo pinatay yung magulang kasi ang magulang nagsumbong sa gobyerno, sa sundalo, Tapos yun, binigyan ng task ng kilusan na ipapatay ang magulang niya, pinatay talaga, no? So ganun ka sama ang kilusan, no? Na pinapatay at mga pinsan, mga kaibigan no, nasa kilusan, no? Wala nang anuhan doon, mayroon pa nga mag-asawa doon na sa kilusan, nagpapatayan sila no? Dalawa kasi nga pinaglalaban nila yung kilusan. So ganun ang nangyayari. Kaya sa panahong ito, from middle of 80s hanggang sa late 80s, nagkaroon sila ng rectification program, no? Yung pagbabago sa kanilang adhikain. So, yung rectification program nila, no? Kaya, ang nangyari, dito sa rectification program nila,
kasi marami nang namatay, marami nang namatay sa Kilusan, na ang Kilusan mismo ang pumatay, no? Mayroong mga mass grave nga tayong nahukay doon sa Bulacan, nakahukay tayo ng mass grave sa Negros, dito rin sa Kawayan, sa Quezon, Bukidnon, sa Barangay Kawayan, mayroon din tayong nahukay diyan, no, na mga pinatay ng Kilusan, sila mismo yung mga pinatay nila. So kawawa naman, no. So kaya ang nangyayari pagkaroon ng rectification program, yung mayroon na tayong tinatawag na reaffirmist at saka yung rejectionist, no. Sa Kilusan, sa CPP, nagkaroon ng reaffirmist. Yung reaffirmist, yung ipagpatuloy yung yayakapin pa rin nila yung Marxism, Leninism at saka yung Mao Zedong Tot, no? Yung aral ni Karl Marx, yung aral ni Lenin at saka aral ni Mao Zedong, no? Yun yung reaffirmist na ipagpatuloy nila yung Kilusan na yun. Yung mga reaffirmist, yung mga rejections naman, yun na yung ayaw na nila doon sa pero komunista pa rin, tandaan natin, no? Komunista pa rin. Kaya dito sa rectification program, dito na yung nagbago yung approach nila, no? Dito na pumasok yung dito na pumasok even sa kanilang mga turo, no? Dito na pinag-igihanan nila ito sa MKLRP, no, Maikling Kurso sa Lipunan at Revolusyon Pilipino. Yung pag-organisa, pinag-igihanan nila. Tapos yung dating SLT, yung semi-legal team, no, nagbago na ng SYP, no? SYP na. Bakit binago nila? Kasi kadalasan alam na ng sundalo ang strategy ng organizing nila. Kasi yung SLT pa yung nag-organisa, no? Tandaan natin na yung mga kabatang makabayan na galing sa mga seminaryo, POT yun, tapos nag-organisa, dumami ang tapos nakapag-reiko sila sa mga turo hanggang sa ginamit nila sa pagtuturo, pag-organisa sa masa. So, yung SLT na yun sila, mga armado na. Yun yung baril nila, mga 22 tsaka 38 para mapanakot sa mga tao, sa mga masa para hindi makahindi sa kanilang layunin. Kung anong gusto nila, siyang masunod, no? Kasi siyempre, armado sila no? Pero yun talaga, hindi naman talaga yung panlaban sa mga sundalo. Pero, kung maipit sila, lalaban sila gamit sa mga baril na yun. So, doon sa rectification program, no, nawala na naman yung SLT kasi yung SLT kasi 3 to 4 lang yun to 5. Pinakamarami nun, 5 lang na organizing. So, nalaman na ng sundalo yung strategy nila, kaya nag-upgrade din sila. Paano nila nag-upgrade doon sa rectification program? Ginawa nilang SYP, no? Yung armado na nag-oorganisa, ginawa nilang SYP, Sandatahang Unit Pampropaganda, no? Ito nangyari noong late 80s na, no? Nung late 80s to 90s, ito na SYP na ang gamit nila kasabay ng rectification program, no? Yung Sandatahang Unit Pampropaganda. Ilan na ang komposto ng Sandatahang Unit Pampropaganda? Ang Sandatahang Unit Pampropaganda ay mayroon na silang isang platoon, no? Platoon na itong SYP, no? Platoon na, no? 3 ng squad nung ginawa nila. So, mayroon silang sa SYP, mayroon na silang first squad. Ipalagay natin yung first squad. Ito yung kasi nag-level up sila no? Sa first squad, ito yung mga bagong pasok na may potential kasi titingnan nila yung mga bagong pasok nila o bagong recruit, no? Bagong recruit. So, pag nakita nila na may potential, marunong magsalita. So, ang ginagawa nila dito ay
kailangan maturuan. So, inaano na nila ito. Ginagawa na nila itong to, tinuturuan na nila ito, no? Tinuturuan na. Kaya ito yung first squad, kumbaga, no? First squad. So, saan ito nakalagay, no? Nakalagayan siya doon sa kasi nagli-lecture sila doon para hindi sa gabal, no? Doon yan sila sa bundok, no? Sa mga slope na ganyan, no? Malapit sa tubig. Doon yan sila paplastar. Tapos yung squad backing naman, no? Yung second squad dito naman yung mga veterano na nila mga fighter, no? Mga veteranong fighter na nila yung bihasa na sa labanan. At yung ang mga baril, mga matitindi rin yung mga baril, no? Ma-advance na yung baril ng mga second squad. Bakit advance at saka yung mga ang sa second squad yung mga banggitan na manlalaban at saka yung kanilang team leader o SYP platoon doon nakaupo sa second squad, no? Siya yung nakaupo doon sa second squad. Ang bali platoon leader nila doon nakaupo sa second squad. Tapos mga kapuso at kapamilya, ito yung may magagaling na hingaway, kumbaga yung fighter talaga nandyan din yung masinggan nila. Tapos saan ito sila nakaplastar? Nakaplastar ito sila hindi malayo doon sa organizing team, no? Yung propaganda team nila, yung naghihikayat sa mga masa, no? Maldi balay yan. So sa kanilang estratehiya, mga 200 meters o 300 meters lang ang layo ng second squad or backing na squad, no? Bakit hindi malayo? Kasi pag naipit itong mga organizer, itong mga propagandist na naghihikayat, nagbibigay ng lecture sa mga masa, ito sila, doon yan sila, hindi yan magre-reinforce, kasi sa NPA walang reinforce yan sila. Depende, pero yan sa kanila walang reinforce yan sila. Kundi yung may ipit, yun ang tatakbo sa kanila, no? Sa kanila. Kaya ingat yung mga sundalo, kung sundalo, ingat ang sundalo na hahabol doon sa mga organizer na one team. Kasi pahahabulin yan sila hanggang sa matrap sila doon sa backing. At kaya may mga sundalo tayong namamatay dahil kung hahabulin na yung mga organizing team, no? Tapos papapasukin nila doon sa nilagay nilang trap doon sa second squad, talagang mapipindown yung kasundaluhan natin kasi mga yan sila no? Minsan pa hindi pa makalabas, no? So kaya ganyan. Tapos sa unang ginagawa naman nila nito, no? Para malaman natin kung anong mga ginagawa nila. So ang ginagawa nila nito, ganun pa rin, parang continuation lang doon sa organize doon sa mga SLT noong araw. Kasi parang follow up na lang ito nila, no? Follow up na lang ito nila. Yung mga propaganda team ng SYP platoon, no? Yung yung third squad, kumbaga, third squad, palagay natin, yung third squad na siya yung nakaharap o naka frontliner doon sa mga tao, sa masa, na siyang nagtuturo, no? Yung third squad, no? Kung third squad ito. So ang nakaupong team leader dito, ito yung
vice platoon leader nila, no, nakaupo doon. Yung vice platoon leader, siya yung nakaupo doon sa propaganda team nila, no, sa propaganda team. Siya yung naghikayat, no, kasi follow up lang ito sa Mais LT. Ibig sabihin, mayroon na itong na-organisa, ano, mayroon na itong na-organisa sa simula pa, kasi ang SLT nung araw, nung pag-organisa ng SLT, doon na yung nakapag-organisa yun sila ng mga barangay liaison group, no? Yung BLG, yung barangay liaison group o grupong pang-ugnay, no? Grupong tagapag-ugnay kung tawagin sa Tagalog. Yung grupong tagapag-ugnay o barangay liaison group, ito yung mga kanilang liaison, ito yung kanilang tagahimok, no? Tagahikayat na salita yun doon sa seminar na gagawin ng mga propaganda team ng SYP. Follow up na lang ito, no? Parang iano lang nila. Tapos, siyempre, sa SLT pa lang nung araw, mayroon na silang ginawang kayong mga livelihood program nila. Mayroon na silang mga communal farm, kung anong ginawa nila dyan, garden ba, taniman ba, or palaisdaan ba, depende, no? So, ganun. So, papalo up nila yan. So, yung level na yan, mapupukaw yan, kasi yung level na yan, kung i-categorize natin yung barangay, kasi sityo lang naman yung nag-organisa dyan. Kasi ang formula talaga dyan sa pag-organisa nila, isa-isang barangay, kung makapag-organize sila ng grupong tig-organisa, o yung mayroon na silang grupo na magkaroon ng communal farm, mayroon ng grupong mga kababaihan na nagtatanim ng mga panggamot na mga halaman, tapos yung kabataan naman nagtuturo din mga espesyal nila pangkabataan. So, ibig sabihin, yan ay nasa level na ng GTO or ano tawag yan? Or OG, organizing group or grupong tig-organisa, no? O sa Visayas, ang tawag nila doon ay grupong pang-organisa, no? Grupo pa lang. No? Kasi ginugrupo-grupo yan sila eh. Ano ang grupo na ginawa nila? Structure nila, grupo ng mga tatay o kalalakihan, di ba? Tapos grupo ng mga kababaihan. Ang grupo ng kalalakihan, yun yung mag-maintain doon sa kanilang sakahan, no? Kanilang communal farm. Yan, grupo ng kalalakihan yan. Mag-maintain naman kanila ng mga pananim ng mga gamot o ano nila, yun, ang grupo naman ng kababaihan. Tapos sa kabataan naman, kung anong mga kanila, kasi sa kabataan kasi, katulad doon sa San Fernando Bukidnon, iba yung ginagawa nila doon eh. Alam nyo kasi BEC yung inano nila, ang ginagawa ng kabataan nila doon, ini-exercise nila, pinapractice nila yung mga dasal sa simbahan. Yun talaga yung para mapalakas sila, no? Kaya yung mga kabataan ay tinuturo, magaling din sila kasi ang tinuturo sa kabataan ay yung doon sa summer, 'di ba, yung si Irene, kung paano sila nahikayat, ang ginamit is Singles for Christ. Mga kapuso at kapamilya, doon sa San Fernando Bukidnon, doon kami sa Malayanan, sa Barangay Malayanan, ang kabataan nila doon, ini-exercise nila sa gawaing pagsimbahan. Yun naman ang pang-umol talaga sa kanila, no? Yun. Kaya walang makapagsabi na pupunta sa NPA. Kasi yung nangyayari, ang organizing nila sa kabataan pangsimbahan no? Yun ang kwan. Doon din sa Negros, mayroon din silang pagtitipon, ganun din, no? Bihira lang yung sasama sila doon sa mga sa mga pagsasaka sa mga tatay, nanay. Minsan, pinapasama din yun sila para makatulong doon.
pero usually ang kanilang tigom talaga ay Panginoon para at least talagang ginagamit pa nilang ano diyan kasi ginagamit din nila tiktik yung kabataan eh. Sa Biblia, yung ginagamit nila na libro, yung libro ni Joshua, ni Josue, no? Yung sunod sa Deuteronomio, no? Josue. So, makita mo dyan sa chapter 1 tsaka chapter 2, yun ang ginagamit nilang versikulo, konteksto sa Biblia para sa organizing at yun din yung pag-develop nila sa kabataan. Kasi ang kuan kasi nila dito talaga, ang kabataan target nila para mahikayat nila tapos biblically, no? May turo nila yung pabor sa kanila na nandyan sa Biblia and then yun para maakay nila dun sa bundok at hawak ng baril. Yun ang ano sa kabataan, no? Yung mga magsasaka naman, mayroon din yung mga yung mga agresibo din na mapaakyat kaya pero ang focus nila sa kabataan kasi itong kabataan kasi marami silang mapaglagyan, no? Pwede nilang paaralin, no? Pwede para pangkuan talaga, pangtanim, no? Kung para ilagay nila sa magandang posisyon ng kabataan. Itong mga tatay na sasama sa armaduhan, ito yung panglaban lang talaga yan, no? Panlaban, pampanakot, gano'n. Kasi ang estima nila dyan, pag susunod na ang na yan, ano na eh, hindi na grupo, committee na eh. Pag nasa committee na, ibig sabihin, mag-ano na sila ng armado. Ibig sabihin, pag ang category ng pagpasok sa barangay, no, sa mga alyansa, sa mga organisasyong masa, una, grupong pang-organisa o barangay liaison group, no? Yun yung grupong tiglambigit, no? Yun yung barangay liaison group, yan ang una. Pero hindi pa structure yan kasi taas-taas pa lang yan eh, no? Barangay liaison group or barangay grupong pang tagapag-ugnay. Yan, tagapag-ugnay. Yan yung una. Tapos sunod, pag meron na ngang grupo, meron na silang farming, yun na yung grupong tig-organisa o organizing group o sa Bisaya pa, grupong pag-organisa. Ngayon, pagka nagkaroon na sila ng committee, kasi unti-untian silang huhubugin, no? Huhubugin sila. Kasi ang grupong pang-organisa o GTO, grupong tig-organisa sa lain nga tawag, sa Visayas grupong pag-organisa, ang nagkukuman pa na lang nila dyan, no? Sa grupo ng kalalakihan, kababaihan, at sa kabataan, ang nagkukuman sa kanila ay mga NPE pa mismo. Mga NPE pa mismo. Kaya sinasabi natin to at least masundan natin yung bago nilang taktika ngayon, no? Mga NPA mismo ang kanilang nagkukuman sa kanila o bagling leader nila, no, dito sa grupong tig-organisa. O tawag sa or GP, no, grupong pang-organisa. Yan. So ngayon, pagka nagkaroon na ng committee yan, kailan mag-uumpisa pagka nagkaroon ng committee? Kasi, di ba napansin natin, itong grupong tig-organisa, ang leader to, ang nagli-lead pa nito ay NPA pa lang, o yung mga SYP, yung propagandist ng SYP. Ngayon, ang gagawin nila dyan para umangat yung level sa barangay, sa sityo, no? Sa sityo. Kasi sityo lang yan eh, yung sa bundok, sa laylayan ng bundok yan eh. So, magkikreate yan sila ng una, kung titingnan nila yung kanilang mga samasa, titingin sila kung sino yung halimbawa magaling magsalita, no? Siyempre, matagal na sila dyan, umabot na sila dyan ng ilang buwan, 3 buwan. So, alam na nila kung sino yung magaling magsalita dyan.
target na nila yon gagawing committee sa edukasyon. Tandaan natin ha, pagka magaling magsalita, target na nila yon na gagawing magturo, no? 'Di ba? So, edukasyon, committee sa edukasyon, kumbaga. Tapos, kung makita nila na ikaw ay magaling humawak ng pera, no? Kung magaling ka humawak ng pera, ituturo sa kanila ang siya yung gagawing committee sa ekonomiya, no? Committee sa ekonomiya. At saka sa logistics, no? Logistics or sa pira, no? Yan. No, maging treasurer nila. Yan. Tapos, kung sino din yung hilig manggamot, mayroon man talaga sa sityo, mayroon mang hilot, di ba? Mayroong mga taga-hilot, o mayroong mahilig manggamot, tapos sa turuan, yan yung ilagay naman sa committee sa medical, no? Medical. Tingnan nyo sa organizing team nila, so mayroon na silang committee sa medical. Tapos, titingnan din nila, no? Sino yung tahimik lang, tapos makita nga mayroon siyang ibubuga, tahimik lang siya, mayroon siyang ibuga sa paglaban, matipuno ang katawan. So yun yung gagawin nilang bali, ito yung gagawin nilang pulis, kumbaga, no? So later on, magiging milisya nila ito, no? Ito yung gagawin nilang committee sa, kumbaga, sergeant at arms, no? Pero target nila ito gawing milisya, no? Target nila gawing milisya. Yan yung maging pulis sa kanilang sityo. Okay? Ano pa? Meron pa ako nakalimutan ito. Ngayon, titingnan din nila kung sino yung pinakamagaling, no? Pinakamagaling. Sino bang pinakamagaling sa kanila? Magdesisyon. Yan. Yan yung gigawin nilang secretary kung kalihim, no? So, galing nila, no? So, yung magaling, yung pinakamagaling nila, siyempre, yung pinakamagaling, meron talagang skill yan, di ba? So, kadalasan dyan, magaling din magturo. Kaya, yung kalihim or secretary, kasi yung pinakamagaling nila, secretary, yung naggagawin secretary. Yun na yung leader nila, kalihim. So, mga kapuso at kapamilya, itong kalihim na ito, kung magaling naman siya sa pagsasalita, magaling magturo, ito na yung sa edukasyon din, no? Kalihim, pwede siya magdalawang committee. Magdagdag na lang siya. Siya yung pinakamagaling eh. Siya yung pinakamagaling magsalita. So, siya yung ilagay dito sa edo. Kasi kadalasan, no, sa edukasyon propaganda, siya din ang kalihim. Tapos, siyempre, magkaroon sila ng membro, no? Membro. 'Di ba? Mayroon naman yung kanina, yung sa GTO pa lang sila, 'di ba? Mayroon ng yung kalalakihan, kababaihan. So dito sa committee sa tawag ni kasi nito, ito ay ang tawag ay committee pang-organisa, KIPI na, or organizing committee, no? OC, no? OC na. O kaya committee pang-organisa. Doon sa Visayas, sa Western Visayas, sa Negros, ang kanilang structure doon is sa committee ang KIPI yung kanila, no? Committee pang-organisa. Dito sa Mindanao, ito yung OC, no? Organizing Committee, no? So, ito yon. So,
dito sa komitiba na, no, maglalaho na yung GTO, no? Wala na yung una yung BLG, wala na yon. Yung grupong tig-organisa, wala na rin yon kasi nakapokus na sila sa committee, no? Committee na. So, ang level sa city na yan ay committee na. Usually, ito balik ulit natin. Yung isang barangay, halimbawa, katulad sa barangay Nagbalay, doon sa Santa Catalina, dami sitio no? 73 sitios sa isang barangay, sa barangay Nagbalay. 73 sitios yun. So, the formula talaga sa isang barangay na matawag na balik tayo sa GTO. Pag tatlong sitio hanggang 5 sitio na maorganisa sa isang barangay, yung sa laylayan yan, siyempre, di man mag-organize yan dyan sa sentro sa barangay. Doon yun sa sityong laylayan ng sitio. No, doon sa pinakamalayong sitio na bundok, no, na sitio. Pag mayroon na silang maorganisa na GTO na 3 hanggang 5 sitio, pwede na nila itayo itong komitiba. Diba? Sa committee, ito na, maghalo na ito lahat. No. I-upgrade na nila yan, 3 to 4, yung 5 sitios na yan, ay magkakaroon na ng committee, no? Yung magagaling na magsalita, lalaki at babae, dito na sa committee sa edukasyon. Lalaki at babae, dito na sa committee sa ekonomiya, yung logistic, no? Finance, no? Dito na. Finance, or i-separate nila yung finance. Kung marami talaga, i-separate nila yung committee sa finansya. Tapos, medical. So, halo na ito. Si committee na So, 3 hanggang 5 sitio na organize na nila yung committee pang-organisa. So, ang level sa barangay mo ay ito na, organizing committee ang level na yan ng barangay mo. Kung mayroon ng 3 hanggang 5 barangay. So, yan. Ibig sabihin, mayroon na silang sariling tagapagsalita dyan, tagapagturo. Kasi mayroon sila sa edukasyon no, di ba? Tapos, mayroon na rin silang kolektor o tagapagtipon na kanila komunumiya, yung mga abot nila sa pispan, abot sa kanilang mga pananim. Yan, meron na rin sila, yung pang-ekonomiya. Tapos, meron na rin silang tagapagturo o tagapaggamot. So, katulad nung doon sa sa Kawayan kami noon, sa Barangay Kawayan, sa Quezon Bukidnon, no, kasama ko ito si Ninong Chan, akong maninoy, ang akong maninoy nga among team leader o si Maninoy Orsing na watching karon o karon pa siya nag-abot kay katekista pud ni, nagtudlo sa school 1 hour, nag-teach siya sa katekismo, no, CD kasi ito nagturo. Ito yung team leader namin doon sa so mayroon silang grupo na doon tagapaggamot, no, para talagang ginagawa nila yan para kasi mahal nga ang gamot 'di ba? Kung magaling ka kasi kung talaga tuturuan sila doon acupuncture doon sa Kawayan, sinurrender sa amin yung isang set ng acupuncture yung kwerdas lang yung panggamot sa inchik, yung kwerdas lang magagaling yung kanila, yung kung anong sakit nila. So magaling sila, no? Kaya nga marami talagang mahikayat, lalo na kung ang ating gobyerno ay corrupt, no? Corrupt man talaga, no? Corrupt man talaga.
no? Yan ang ano kasi ang demokrasya nga magulo. Magulo ang demokrasya. Kaya maraming umaakap sa komunista, no? So, ito yung dapat natin malaman, no? Lalo na sa ating kasundaluhan, no? Kasi ito yung pinaka matindi dito. Ngayon, itong pulis, ititrain nila ito, no? Ititrain nila itong pulis. Mayroon silang tinatawag na mayroon silang dalawang klaseng pulis, no? Sa barangay. Ito, tingnan natin kung ano ito. Ang tawag sa kanilang pulis sa barangay, milisya, no? Tingnan natin. Okay. May committee pa sa dati tinatawag itong auxiliary. Ito yung communication, no? Communication ito. Ito yung utusan nila kung kasi dati wala pang cellphone. So ito yung tagahatid ng sulat, lagap doon yung no? Auxiliary, kumbaga. Ito yung communication nila, no? Tapos ang leader, sasabi ko nga, kung GTO level, SYP ang namumuno sa kanila o NPA. Tapos, mayroong responsable sa mga mag-uuma, responsable sa kababaihan, saka responsable sa kabataan. Tapos, yun, pag naiangat na nila, na-organize na ang committee, yun, patuloy pa rin yung kanilang pag-conduct ng social investigation and class analysis, no? Yung social investigation nila kasi ito kasi yung pagkilala sa mga nabiktima ng mga ng kahirapan, di ba? Biktima yung PDI na sinasabi natin, no? Poverty, disease, injustice, illiteracy, no? Tapos i-analysis nila yung ang tawag nito, ang level ng kanilang hanap buhay o kung medyo may kaya o hindi, kasi kailangan sila paano sila magkakaroon ng pondo? Maggabayad din sila ng buhis, no? Yun yung revolutionary tax, no? Kaya nga ika-classify nila kung sino yung may kaya-kaya, sino mahirap. Yun, meron yan silang kung magkano lang ibigay mo monthly, no? Bata, kung mayroon kang manok, mayroon kang marami kang lupa o may kaya-kaya ka, so malaki din ang bigay mo sa kanila, no? Ganun ang kanilang kuan. So wala nang problema kasi mayroon na silang ekonomiya, mayroon na silang eco-finansya, no? Mayroon silang treasurer, kumbaga, no? Tapos kasi ang pag-identify nila doon sa mga sa kung paano malalaman kung sino yung may kaya, no? Bawa yung isang magsasaka, mayroon siyang lupain, no, na sinasaka, o mayroon din siyang wala siyang lupa na sinasaka, no? Ano lang siya, tenants lang siya sa no? O, kaya ibang kategorya 'yon, no? Iba yung may-ari ng lupa, ikaw doon sa no? Iba ang pagbigay ng buhis. Tapos kung ang hanap buhay mo kay ikaw ay negosyante ka, no? Bawa comprador ka, no? So, yun, na-categorize din nila yun. Kay iba rin yung pagbigay mo ng buhis, no? Tapos, kung ikaw naman ay
mayroon man nakatira talaga dyan na nagtatrabaho sa mga factory o ano, no? O ikaw ay langyaw dyan. So, kung anong mayroon ka, no? So, depende sa'yo, no? Sa'yo. Kasi yung kilalanin na nila yung ano, ang level ng pamumuhay. No? Na tinatawag silang Borges, no? People who has big business, kayong mga negosyante, no? Mga negosyante, yan, mga Borges na. So, dagko na sila hatag, pangayo, no? Mayroon din itawag og Petit Borges, no? Katong mga businessman ka, mamalitay kag mga blata, mga botelya o ano, basta mga negosyante ka, no? Pero dili kayo dako imong negosyo, nagmay lang. So, tawag ka og Petit Borges, maghatag po ka og kulang buhis nila, no? Nya, dapat gitawag og proletariat ka, no? Ang proletariat mo ding nanarbaho lang, no? Napatulong singot kaning kasagaran kaning ang tawag ni kaning gisunduan ra bitaw mga sakop o yan unsa pa kuan diha. Yan mga proletariat na, no? Mga magsasaka, no? Na nagpatulog singot na. Tapos peasant, no? Kanang mag-uuma, no? Na so lain-lain na sila para ma-identify na para sa ilang pagbayad og buhis, no? Napoy gitawag og lumpen proletariat, no? Kaning mga kining mga bitaw standby, no? Kaning mga standby, no? Na tapulan, no? So naapod na. Mo na ilang kanon, mo na ilang targeton, no? Para bigyan ng ano, aralin, no? So mo na siya ang kuan na to. So sa ilang pagkandak og social investigation and class analysis, ma-identify po nila po tong mga tao nga naa sa gobyerno, no? Sa to pa na mga nagpuyo diha nga naay kamag-anak nga naas gobyerno o naas mismo sa gobyerno. Halimbawa, siya ay barangay official o tanod sa gobyerno o dasi kamag-anak nga sundalo, basta naas gobyerno, no? So makumpleto na yung kanilang pagsika, no? Katawag social investigation, class analysis, and counterintelligence, no? So I say, so naana sila counterintelligence pod. Unsa man eh. Kaning mga naas gobyerno, no? Mo ni ang kuan karon. So mga kapuso at kapamilya, medyo wala na rin tayong oras, no? So ituloy natin to, nandito na tayo sa Asikasina, no? So pag-identify na sa mga tao sa lugar. So magaling talaga itong kabila, kaya dapat alam natin to, no? Sinasabi natin to kasi part sa pagpakabana ito. Kasi ngayon, instead na dahil sa malakas na tayo sana dahil sa NTF-ELCAC ngayon ay unti-unti na namang babangon yan sila kasi nag-request sila na magkaroon na naman ng ano tawag nito, peace negotiation ang gobyerno sa kanila. Tapos ang peace negotiation ay ginagawa nila itong papalakas sa kanilang kilusan. So babalik na naman, tatargetin na naman nila yung dating kanila at ikuan na naman nila, bubuhayin na naman nila. So otherwise, papalakasin na naman nila ang CPP-NP NDF. So sa sunod, i-discuss na natin, ituloy natin ng diskusyon kung ano naman ang papel, no? Kasi itong mga itong natawag na ma-identify, magaling sila mag-identify, no? So yung counterintelligence nila, yung mga nasa gobyerno, ito yung tatawag na KRMA. So kung ano itong KRMA,
sa susunod na kabanata ating malalaman. Siguro bukas tayo, patuloy tayo bukas sa ating pagpakabana. Okay? Shout out. Shout out muna tayo bago magdasal sa ating ihado, si Iko Paeldunya, watching from Bunawan, Davao City, no? Ang aking ihado. Sinang Eugenia Lorica, shout out nang shout out ninyong tanan. Ay, ni Kapitan Biling. Gaw. Kamusta gaw? Shout out ni mo gaw sa inyong tanan diha ni Gamili. Ninyo tanan diha sa Sakaon. Shout out, no? Og sa akong maninoy Orsing Chan, shout out ninong. Oh. Oy, kay Noel, Ido Berador. Shout out ni Mondoy. Naman naakas sa kuan siguro Canada, no? Canada ba mo? Canada. So shout out ni Moel. Unta naka sa mayong panglawas uban sa imong pamilya. Okay? Dasal na tayo para sa pagtatapos. Sa organizing committee na tayo ng level sa barangay. Bukas tuloy natin. Sol samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O marika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kasipan aron mailanamo ang kamaturan nga mao si Kristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mabati ug matagad sa among isig katawo. Dinhi sa kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati ug ipalayo kanamo ang madaotang tinguha sa pagkapukaw. Makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot nalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigon namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayam. Diin ang kasub-anan upayon namo sa kalipay. O Diyos nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha nga kami lipayon kay sa paglipay. Nga kami pagasabton kay sa pagsabot. Nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita matao kadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kay salamat sa inyong pagsubaybay sa atong pagpakabana sa barangay og kung labi na atong makasundaluhan, no. Ato sigurong subaybayan po ang programa ni Eric Silis sa SMNI kay ato maibalan gyud nato labi na ang nasa gobyerno kung kinsa gyud ang nasa luyo ani, no, ang sa kilusang CPP PNDF ug unsa na gyud ni kakusog. Okay, karon nanapod sila sa pag-recover sa ilang pagkapukan. So pakusgo na pud nila. So daghang kay salamat sa inyong pag-auban kanako og maayong hapon sa tanan. Bye-bye.